Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hey class, let's talk about the Bandung Conference o Kumperensyang Bandung. Basically, back in 1955, mga 29 countries from Asia and Africa came together in Bandung, Indonesia. Ang goal? Unity. These countries, mostly newly independent, and wanted to make sure they stood strong together, away from the influence ng mga superpowers like the US and the Soviet Union during the Cold War. It was all about self-determination, peace, and non-interference in each other's business. Gusto nila ng di pag-aaway at hindi dominance. So fast forward tayo today. The principles they talked about at the conference still matter. They're like the OG rules of global peace and cooperation, and we still use them as a foundation for global relations today. Tayo, ito ang goals natin today. Una, pag-uusapan natin ang Kumperensyang Bandung at kung paano ito nakatulong sa pagpapalakas ng ugnayan ng mga bansa sa Asia at Africa. Pangalawa, matututunan natin ang mga prinsipyong itinaguyod ng komprehensyang ito tulad ng non-interference at pagkakaisa. At panghuli, titingnan natin kung paano ito nakakaapekto sa mga global issues ngayon. So, ready na ba kayo? Let's go! Kasanayan, nasusuri ang komperensya ng Bandung. Review time na! Level up mo na yan. Huwag nang palampasin. It's time to refresh yung mga lessons tapos push natin to the next level. Ready na ba kayo? Okay, squad! Ang ating unang activity ay isaayos mo ko. Dukuyin kung ang mga salita ay sanhi o bunga ng ikalawang digmaang pandaigdig at isulat ito sa talahanayan sa pisara. Sanhi, alyansa, militarismo, imperialismo, nasyonalismo, Liga ng mga Bansa or League of Nations, 14 na puntos ni Pangulong Woodrow Wilson. Bunga, kapinsalaan, pagbagsak ng imperyo, pagkamatay ng mga tao, at Big Four. Game na besh! Simulan na natin to. Time na para mag-show time. Ready na ba kayong mag-level up? Let's get this started! Sa pamamagitan ng mapa ng kontinenteng Asya, anong mga bansa ang nabibilang sa Timog Silangang Asya? Mga bansa sa Timog Silangang Asya: Brunei, Cambodia or Kampuchea, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar or Burma, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Timor-Leste or East Timor.
Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. It's time to dig in, uncover new things, and discover more. Ready na ba kayo? Let's go! Kumuha ng 1/8 sheet of paper. Ma'am, 1/8 po? Opo, 1/8. Ma'am, 1/8? Yes po, 1/8. Ang lahat ay isusulat ang kanilang mga pangalan sa 1/8 sheet of paper. Ma'am, 1/8? Opo, 1/8. Ma'am, 1/8 po? Yes po. 1/8 na bahagi ng papel. Ilalagay ang bawat pangalan sa isang kahon. Ang guro ang pipili ng pangalan na nasa loob ng kahon at pagkatapos ay ibibigay ng bata ang sariling kahulugan sa mga salita na napiling numerong may kaugnayan sa paksang tatalakayin. Piliin mo ako. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga salitang binigyang kahulugan? Bakit mahalagang matutuhan ang mga konseptong ito? Konseptong nais ko, hulaan mo. Basahin ang mga patnubay sa bawat bilang. Kilalanin at tukuyin ang mga konseptong inilalarawan sa pamamagitan ng pagsusulat ng wastong letra sa loob ng bawat kahon. Ito ay regular na pagpupulong para sa isang talakayan at karaniwang isinasagawa ng mga asosasyon o organisasyon. Ito ay mga sitwasyon o kondisyon na nangangailangan ng mabisang solusyon o pagsusumikap upang malampasan. Ang pinakamalaking uri ng anyong lupa. Ito ang pinakamalaking dibisyon ng lupain sa daigdig. Ito ay isang lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggagalingan, kung kaya makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi. Ito ang pinakamalaking kontinente ng mundo. Ito ang pangalawang pinakamalaking kontinente ng mundo. Ito ay isang konseptong naglalayong ipahayag at itaguyod ang pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling bansa. Ito ay ang tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pa upang mapagsamantalahan ng yaman nito o makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mananakop. Ito ay isang subrehiyon ng kontinenteng Asya na binubuo ng mga bansang nasa katimugang China, silangan ng India, at hilaga ng Australia. Ito ay ang pinakamalaking bansa sa Timog Silangang Asya. I-check natin kung tama ang iyong mga sagot. Komperensya, hamon, kontinente, bansa, Asya, Afrika, nasyonalismo, kolonyalismo, Timog Silangan, at Thailand. Let's talk about some important info about the Bandung Conference. Let's break it down and see how this event shaped global relations today. Narito ang mahalagang impormasyon tungkol sa komperensyang Bandung. Idinaos noong Abril 18 hanggang 24, 1900
sa Bandung, Indonesia. Narito ang mga tagapagtaguyod. Mga bansang Asyano: Indonesia, Myanmar or Burma, Ceylon or Sri Lanka, India, at Pakistan. Mga lumahok: 29 na bansa mula sa Asya at Afrika na kumakatawan sa mahigit kalahati ng populasyon ng mundo. Layunin: pagsalungat sa kolonyalismo. Hinatulan ang kolonyalismo sa anumang anyo nito. Pagpapanatili ng kapayapaan. Hinikayat ang kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa harap ng tensyon ng Cold War. Pagpapalakas ng ugnayan. Itinaguyod ang mapayapang relasyon sa pagitan ng China, kanluran at mga bansa sa Asya at Afrika. Pagkakaisa sa dekolonisasyon. Suportahan ang mga adhikain ng mga bansang nais makalaya mula sa kolonyalismo, partikular sa Hilagang Afrika. Narito ang mga pangunahing issue. Kolonyalismo. Labanan ng impluwensya ng kanluran at ng Soviet Union sa kolonya. Cold War tensions. Tumugon sa tensyon sa pagitan ng People's Republic of China at United States. Hidwaan sa kanlurang New Guinea or Irian Jaya. Itinaguyod ng Indonesia ang kanilang kaso laban sa Netherlands. Mga resulta ng komperensya. Deklarasyon ng Kapayapaan at Kooperasyon. Nagpatibay ng 10 puntong deklarasyon para sa kapayapaan na nakabatay sa United Nations Charter at 5 Principles of Peaceful Coexistence ni Jawaharlal Nehru. So after all the talks and big ideas, grabe, nagbunga siya. Nagkaroon ng mas solid na unity sa mga bansa sa Asya at Afrika. Tapos, nag-set ng mga prinsipyo like non-interference at mutual respect. It was a huge step towards global peace and independence. So tingnan natin kung paano naging game changer to sa international relations. Ready na ba kayo? Narito ang 5 Principles of Peaceful Coexistence ni Jawaharlal Nehru. Paggalang sa teritorial na integridad at soberanya. Hindi pag-agresyon, hindi pakikialam sa panloob na usapin, pantay na benepisyo, at mapayapang pakikipamuhay. Epekto. Pag-inspirasyon sa dekolonisasyon. Nagsilbing modelo para sa kooperasyon ng mga bansang Asyano at Aprikano. Ang tensyon sa pagitan ng mga miyembro naman ay sa mga sumusunod na taon. Lumitaw ang pagkakaiba-iba sa pananindigan ng mga bansang kasapi na nagresulta sa pagbawas ng bisa ng pagkakaisa. Narito naman ang mga sumunod na kaganapan. Noong dekada 1960, lumitaw ang mga pagkakaiba sa pananaw, lalo na sa pagitan ng China, Indonesia, India at mga bansang kanluran. Taong 2005 o ika-50 anibersaryo, itinatag ang New Asian-African Strategic Partnership. Ito ay naglalayong itaguyod ang kooperasyon sa politika, ekonomiya at kultura. Noong ika-60 anibersaryo ng Bandung Conference
noong 2015, ginanap ang historical walk. Muling pinagtibay ang prinsipyong pagkakaisa ng Asya at Afrika. Tinalakay ang mga isyong pandaigdig tulad ng kahirapan at di pagkakapantay-pantay at isinulong ang 10 prinsipyo ng Bandung Conference para sa kapayapaan at kooperasyon. Limitasyon ng epekto. Nahadlangan ng mga tensyon sa ideolohiya o Cold War at hidwaan sa mga bansang kasapi ang tuluyang tagumpay ng komperensya. Kahalagahan. Simbolo ng pagkakaisa. Naging simbolo ng kolektibong pagkilos ng mga bansang Asya at Afrika laban sa kolonyalismo at imperialismo. Pagbuo ng panibagong kaayusan. Ito ay nagbigay daan sa mas malawak na diskurso tungkol sa dekolonisasyon at kapayapaan sa pandaigdigang konteksto. Ayan, class! Ang dami nating natutunan tungkol sa komperensyang Bandung, di ba? From unity, peace, to global impact, malaking bagay to sa kasaysayan. So, keep this in mind. Kung paano nagsimula to, may epekto pa rin sa kung paano tayo magkakakonektahan sa buong mundo ngayon. Hanggang sa next topic, let's keep leveling up sa knowledge. Peace out and good luck. Ating sagutan ang mga pagsusulit.